Okay, goodie guys, no? Mayroon na naman tayong H52 error na gagawin dito na Panasonic, no? So, talagang common problem ito ng Panasonic, yung H52 error, no? So, nandito tayo ngayon guys sa San Pedro, Laguna, no? So, dito tayo ngayon nag-service para repairin itong H52 error ng ating customer, no? So, marami nakapila sa atin ngayon guys na mga for repair ng H52. Sa mga nagtatanong pala kung magkano yung rate namin sa H52 repair, minimum po kami guys 2,500, no, all in repair ng board, no, with 1 month warranty sa amin, no. So kung malapit kayo, 2,500 yung single namin, pero kung malayo, additional transportation, no. So kung nasa malayong lugar kayo, malayo kayo from Santa Rosa, mag-expect kayo na mas mataas yung rate or yung single namin dyan sa area nyo, no. So H52 error kasi dalawa lang yung option po. Either ipa-repair nyo yung board or magpalit kayo ng buong board, no? So medyo mahal lang ang buong board kasi nito. So ito nga guys, sinimulan na namin yung pag-opera dito, no? So wag tayo mag-focus doon sa regulator kapag tayo ay nag-repair ng isang H52 error, no? Hindi lahat ay regulator yung sira, no? So kailangan natin i-check, no, yung mga parts, no, or yung mga components para ma-repair natin yung isang H52 error, no. Sa mga marunong kasi, madali na lang gagawin ng H52 error, no. So sa mga baguhan, kapain nyo lang, no. So ang kaya lang gumawa nito ay yung mga electronics technician, no. So yung mga hindi electronics, medyo mahirapan siya nito, no. Mahirapan gumawa, no. Or yung mga nag-DIY, hindi ito kaya i-DIY, no. So hindi basta-basta na i-DIY yung H52 error, no? Kasi may mga na-experience na kami nito, DIY yung pag-repair, no? Hanggang instead na magawa pa yung kanyang board, ay wala na. Talagang palit na kasi nga, lalong lumala yung sira, no? So yun, no? So ipaubayan nyo na lang sa mga marunong, no? Para hindi na kayo magdoble gastos, no? So ang repair namin is 1 month warranty yan, lagi, no? So kami ay nagre-repair ng Cavite, Laguna, Batangas, no? So yun. So yung area ng H52 kasi sa board, dito yan, no? So yung cost niyan, ilang beses na natin sinabi yan na ang cost ng bakit nagkaroon siya ng H52, yung laging nakaplug yung washing kahit hindi ginagamit, lagi nakasaksak, no, sa outlet. Kasi isa yan sa nagkukos kung bakit nagkaroon ng H52. Then yung paggamit na walang pahingaan, yung sunod-sunod yung salang, no, isa din yan. So yun, no, isa yan sa cost talaga, no. So yun, no, kaya marami tayong kaya ina-upload namin guys yung mga repair namin sa H52, no, sa bawat lugar na napuntahan namin para lang ipaalam na ito ay kayang repairin, no. So hindi kailangan magpalit ng board kaagad pagdating sa H52 error. Maghanap lang kayo talaga ng mga marunong mag-repair, no, para magawa talaga yung H52 error, no. So yun, no. So ngayong araw ang dami nakapila sa atin H52 error, no. So marami kaming pupuntahan guys, no, para sa H52 error repair. So board repair po ang H52. No, kung mapansin nyo ganyan guys, sunog yung board, no. Sunog siya yan, no, nangingitim, yan. Sunog siya, kita naman, no. So ang gagawin nyo dyan, yung mga portion na sunog, yun yung mga i-check nyo. For example, ang nangingitim dyan is ang tapat niya ay resistor. I-check nyo yung mga resistor, baka nag-change value na. Kung yung capacitor naman, i-check nyo kung shortage, no? So, ganun lang naman kasimple. So, tulad nito, kung anong nasa ilalim nito, yun yung mga parts na dapat nyo i-check, no? Kung buo pa ba, no? So, madali naman siya i-test, no? So, lalo na sa mga electronics technician. So, mga electronics technician, kayang-kaya na nila ito gawin, no? So, ayan. So, ang ginagawa namin dito, guys, inaalis natin muna yung sunog na silicone, no? Kasi isa din yan sa mga nagsushort ng nagsushortage siya, no? Isa yan, no? So alisin muna natin, tapos ito ang test natin yung mga parts na nasa ilalim niya, kasi yun usually ang nasusunog, no? Yung nasa ilalim niya, yung mga nangingitim, no? So ito lang naman lagi yan, yung pagdating sa H52, yun lang naman yung mga parts na yan lagi ang nagkakaroon ng problema, no? So minsan kailangan nyo lang siya i-test, no? So, kaso yung parts na yan, guys, pag nag-service kayo, kailangan may dala-dala kayong resistor na pamalit or capacitor na pamalit, no? Or regulator, no? Kapag regulator yung sira, para magagawa nyo yung isang
board, no? So kami all in na yung price namin yan. Basta no fix, no pay pagdating sa H52. Pag hindi namin siya nagawa, walang bayad, no? Pero wala pa kaming hindi nagawa, no, pagdating dito sa H52. Lahat ng H52 na sinervice namin ay nagawa namin, no? So, yun, no? So, wala pa tayong na-encounter. Siguro, baka later on, maka-encounter tayo na hindi natin magawa. Pero, sa dami na nang ginawa namin nito, lahat naman na-repair. No? So, yun. So, ito guys naman yung nilinis natin dito ay regulator ito. Doon sa area ng regulator, napaka-itim na, no? Ayan, oh. Sa ilalim yan ng regulator, no? So, yun yung nilinis din natin. Kaya nagkakaroon siya ng shortage, no? So, ang kasama ko dito guys is si John. Siya yung laging gumagawa, no? Siya yung nangamay pagdating sa mga repair, no, ng H52, no? So tayo na lang ay nagbi-video. Pero dati guys, ako talaga gumagawa diyan mag-isa, no? So dahil tinuro na nga natin yung mga repair, no? So ipaubayan na natin doon sa ating mga kasama, no? So yan. Tapos tingnan natin guys, no? Ayan. Ayan. Lagay natin sa spin. Tingnan natin kung umikot na, no? So, yun. Hindi na siya guys naglabas ng H52 error, no? So, ayos na. Working na siya. So, antayin natin umikot guys, no? Ayan. Umikot na siya guys, oh. Ayan. So, okay na, no? So, kung gusto nyo pa-service, message lang kayo sa amin, no? Cavite, Laguna, Batangas, nag-service kami. So, yun nga. Yung nabanggit ko, yung rate namin, depende sa location. No? So, yun. So, meron naman kaming number dyan, guys, na iniiwan sa aming video. Panoorin nyo na lang. Okay? Thank you.